Okay na. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Patay TV Patrol report. Any moment in your life that you felt like, oh, it's just like the movies. Our top movies for Valentine's season. She fell first, he fell harder. Nalilig ang utak ko lalo eh. Maraming mga symbolic elements dyan sa pelikulang yun. Oh, shocks. Oh, no. Helicopter! Helicopter! Bless them up, tell them how you did it. Show them what you got. Blah, blah, blah. Inspire them up, break it down. What's up, guys? Welcome back to our podcast. Blah, blah, blah. Hindi pa siya sure. Alright, so for this episode, we are giving you our top movies for Valentine's season. Siguro mag-start tayo with our top 5. Ikaw muna. Ladies first, lagi. Hoy! Guru sa akin is yung, hindi ko alam kung napanood mo na to, but yung Flip. Hindi pa. Basta may reaction niya, hindi niya pa pala napapanood. Pero yun, for me, she fell On the floor? she fell first, he fell harder. Oh, ito ba yung sinasabi mo before na parang right love at the wrong time? Parang ganon? Parang wala pa akong Yung parang nagkagantihan? Paano gantihan yan? Yun like, naunang na-in-love yung babae, pero by the Yes. time na na-in-love yung Nakwento ko ba lalaki, by the time na-in-love yung lalaki, parang too late na. Nung younger pa sila, iba rin naman talaga magpapansin yung girl dun sa guy. Yeah, nung na-realize ng girl na parang, ay, wala naman na to. So, nung time na siya yung naging distant na and talagang for the dead man na siya, yung guy naman, ang talaga namang selos na kapag ano. Alam mo yung kapag may nagkakakrush siya yun, ang kulit-kulit, tapos parang annoyed ka, gano'n. Ganon yung ano nila nung guy. Ang top 5 ko would be isang ang awit kay Stella. Basically kasi siguro medyo nakarelate ako dito. They love each other so much na parang magkaiba yung kanilang love language. Parang ilang beses nilang tinry pero hindi talaga nag-work out. So, Baka maiyak ka pa dyan. ay, grabe naman. Ang dami nilang, kailangan nilang i-heal sa mga sarili nila na kinakailangan muna nila yung harapin bago sila mag-get into a relationship kasi ang hirap naman na i-ask mo yung healing from another person. Diba? Okay, for top 4, ikaw naman mauna. Sige, top 4 ko would be The Great Gatsby. I love this film so much. Yung film na to, parang nagpapaparty siya. Every year, nagpapaparty itong si Great Gatsby para lang dumating yung isang girl na gusto niyang makita, na gustong gusto niya. Yung mga tao, hindi alam kung sino yung nagpapaparty, pero pumupunta sila din sa area kung saan nagpaparty. Until, ayun nga, nakita na silang dalawa and then nagka-inlovean sila. Pero ang ending, medyo masakit yung ending niya. Yun lang. Sobrang joyride din siya at sobrang feast in the eyes kasi ang ganda ng mga suot nila doon and yun, ang ganda rin ng meaning ng love doon. Siguro ang top 4 dito is yung A Walk to Remember. Yung quote niya doon na nilagay sa yearbook niya. Experience a miracle. Okay? Ganun yung experience Ben, pero yun, wag niyo akong i-bash kung hindi yun tama. Sabihin na kailang nood na, tapos hindi sure saan. Ito talaga siya. Yan yung sinasabi Ayun. niya. Tapos, parang nasa will ni Lord na ma-experience niya pa rin yung ganong klase ng love before siya. Actually, umabot pa siya ng nakasal pa yung girl doon. Alright, so for my top 3, okay, that would be Alone Together. Yung Alone Together ni Liza Lorena. And once again, nakarelate po tayo mga kaibigan na, ayun nga, yung parang yung girl na nakikita niya yung guy na si Enrique na wala siyang pangarap or parang, bakit wala kang pangarap for us? Or, sobrang simple lang nung dream mo, ganyan. And then, itong girl, sa sobrang ambitious niya, nakapangasawa siya ng isang guy na nagmukha naman siyang PA na para bang ang bossy type ng asawa niya na hindi na siya asawa lang, parang ginawa siyang business partner kung utusan eh. So parang ganun na naging struggle niya and then ito naman si Enrique Hill, sobrang naging successful as a doctor. Nakita sila, tapos parang they wanted to really be with each other pero the scenario or situation won't permit. Maraming mga symbolic elements dyan sa pelikulang yun. Pansinin mo yung hair, tsaka yung pananamit ni Liza, you would see dun sa ending na yung buhok ni Liza mas prim and proper, mas ayos.
So, parang symbolic element siya na mas may control na siya sa sarili niya, hindi na siya nagpapakontrol sa asawa niya. So, I think that for me is one of the greatest romantic films sa Philippine movie industry. Alone Together. What's up guys? Mahilig ka ba mag-quiet time? We have found a perfect item for you from Fate Hugs. It's called Sea of Surrender. So, how does it work ba? Super cool ng process niya. All you need is a small amount of water, and then you just have to write down whatever is bothering you. And then after that, you can soak it on water, and then a Bible verse will appear that will remind you that you are not alone. Wow, kaya pala may nakagay dito sa box na the weight was never yours to carry alone. God's grace is sufficient for you to be able to surpass whatever you're going through. And you know what's even more amazing? For every purchase of this item, you get to help their chosen foundation or charity. Ang ganda ng advocacy nila, no? Very seldom na lang ngayon yung mga companies whose advocacy is really for the betterment of the people. But this time, it's also for the advancement of the kingdom of God. That they are not just addressing the felt need, but also the real need of people, which is Jesus. Yes. Right? So what are you waiting for? Sea of Surrender, now available through Fate Hugs. Check them out! Top 3 ko, ang nilagay ko dito is The Vow ni Rachel McAdams and ng Ricky asawa ko noon. Davao. Asawa ko noon. Akala ko si Ricky Davao. Sino? Rachel McAdams tsaka ni Channing Zeus. Tatum. Hindi yun si Ni Zeus. Zeus. At Channing Tatum. Okay. Yes. Like, Oh. Uy! Habang nanonood, sumisip-sip parang... Gumaganon pa siya. Hindi, super ano talaga. No, you know what? I've seen that film also sa cinemas. I love that. Tas parang kabisado ko pa nga yung vow nun before eh. Yes. So, yun. Kasi, nakakaiyak din naman talaga ang The Vow. Yung after everything na nangyari sa kanila after the Dali siya sa Hague, no? Sorry. Sa Hague. Kasi yung Davao, di ba? Nagtaga doon siya. Ano ba? Ah, okay. Iba pala. Akala ko yung dinala sa Hague. Akala ko yung taga Davao na dinala sa Hague. Okay. Iba pala yun. Easy. Okay, go. So, ayun. Ano ba to? Ako talaga, naliligaw yung utak ko lalo eh. Oh, go. Ano yung pinag- So, bakit nga maganda ang Davao? The Vow. Davao. Ano ba? Davao kasi hindi Davao. Davao. Pati ako nalito na. Okay, ano maganda sa Davao? Ha? Yung maganda doon is yung buong story niya na... Ano nga? What the- makes it beautiful? For me nga, kasi yung after nung incident nilang mag-asawa, yung na-accident sila sa car, and then nagka-amnesia yung girl. Why? Alam mo yung pinaglaban pa rin nung guy, yung... Ano, insurance? Hindi, pinaglaban Yung pa rin... insurance ng car. Ano ba pinaglaban niya? Pinaglaban pa rin ni Guy yung love niya doon sa girl. Doon sa babae is complete stranger yung guy. So, ang hirap-hirap na paano mo ipaglalaban na, asawa mo ko. Yes. Pero, So, nangyari, nagkaroon ng selective dropout ng memory yung girl. Hindi ko na kasi matandaan. yes, parang may yung specific siya na naaalala na lang na hanggang dito. hanggang dun lang, So, yes. yung memory niya na yon is iba pa yung gusto niya. Pero, nung time na parang, okay, nilet go niya na, pinalaya niya na, well, alam talaga ng puso kung... The heart wants what it wants. Yes, and Because talagang- love will remember. yes. By Selena Gomez. Dalawang song yun. Ayun, and super ganda ng ending niya kasi wala naman ang sweet-sweet sa dulo, pero alam mong, ayan, Alright. pasisimula na ulit nila. What the mind can forget, the heart will remember. Yes. Yun. Correct. Alright, so for my top 2 naman, I think that would be The War Room. It's a Christian film. I don't know if you guys have seen it, but it's really one of the best Christian films for me. And not just talk about love, but also faith, no? Pero dun tayo sa angle ng faith. Dun tayo sa angle ng love, no? Yung guy ng bababae. Itong girl, na alam niya na ng babae yung asawa niya. So, Instinct. naging niya, yes. So, naging wait lang. Ang naging niya, Instinct. sandali. So, meron siyang prayer room dun sa kanyang bahay. Yung prayer room na yon, it contains a lot of, prayers niya sa buhay. Dun, yun yung fighting, fighting room. That's where she fights her battles. Nakita nung lalaki yung room
na puro prayers nung girl, pati nung anak niya. So, nagulat siya na all along, alam pala nung asawa niya yung mga pambababae niya, but she remains steadfast. She remains calm despite everything. Yun yung maganda doon. And yun nga, it talks about grace. Yeah. And grace is something that we do not deserve, but it is given to us. And may Because that's tumatak sa grace. akin na scene doon. Ano doon? Yun yung part na yung nakikipag-date na yung asawa niya sa iba. Yes. Right? Mhm. Yung may kikitain Sa na siyang restaurant. iba. Tas yung asawa niyang babae, nagdadasal dun sa war room na parang, Simultaneous nangyayari yun. Tapos the devil comes to steal, kill, and destroy. tapos yung side nung sa guy, parang bigla na lang may umano sa kanya. Yes. So, Na bakit wag- yung tiyan niya? Really? Yung ba yung nangyari? Yes. That, parang nag-intervene si God. Yeah, wag mong gawin. Intervene. Yes. Pumagit na si Lord during sa situation. Hindi lang siya about family. It's not just about that. It's about faith. It's about working relationship, Yeah, right? yeah. So, sobrang ganda ng pelikulang yun talaga na talagang mapapaano ka talaga na Really, shocks. really. Naiyak din ako dun. Yun ang aking top 2. Our last. Akin last na pala. Kasi di ba 4 lang ako? Oh, shocks. Oh, no. Okay, next. Recording pa ba? Kasi hindi na recording, no? Ay, yung boses. Recording pa rin. Oh, top 1. Boses natin lang. Top 1. Oh, crap. What are you happening? What are you happening? Lobat na. Yes, going back to our number 1 film. What's yours? Mine is, ito, Tagalog na tayo, Tagalog movie na tayo. Ito talagang napanood ko talaga ng parang ilang milyon. Ilang milyon? Starting Over Again ni Tony G and Piolo, ni Papa P. So, feeling ko kasi kaya favorite ko to kasi ako talaga yung future ni Papa featuring lang. Kala ko si Tony G. Yung panga. Hindi, pero yun talaga, yun talaga yung kaya kong ulit-ulitin. Kasi bukod sa hindi cringe yung storyline. Yung ending niya, hindi rin yung may nagkakantahan sa airport. Or yung ang dami nakaka-witness na biglang May music video. na biglang maglalapitan yung mga tao, please. Tigilan niyo ako sa mga ganyan. yung Ayaw niya talaga ng mga ganun. ang pagsisisi ni Jeannie doon dahil na nagkaroon ng Mama Mary si Marco. Yun, ako for me, ang aking top 1 would be Letters to Juliet. Yan ang aking top 1. Naiyak talaga ako dito sa pelikulang to. No? May place sa Verona kung saan sinisiksik ng mga taong tourist yung mga letters nila, parang prayer request. So, ang tawag sa mga sumasagot nun, talaga nag-write back sila, tsaka tumatawag. Binabasa nila yung letters talaga, yeah. and then they write back also. Mhm, yeah. So, ang tawag sa Sinasagot din kanila, nila. yes, ang tawag sa kanila is mga Juliet, diba? Yes. So, ayun. And then, one day, itong si Amanda, pagkakita niya, nabunot niya yung meron palang paper na hindi nakuha pa yung mga But Juliets. Amanda, hindi siya belong sa mga Juliet. Yes, Nagka-travel lang siya doon with nagka-travel lang her, husband. As a tourist. Yes. Meron siya nakitang letter na nakasiksik doon sa bricks na bato. Tapos, yung pala, ang tagal na ng letter na yun. So, mga 1960s or 70s pa yun, na nakita nila ngayong araw na to. So, imagine, hindi nasulatan pabalik yung taong yun. So, dun na mag-start yung story na they need to find that person. So, kailangan nilang hanapin yung lalaki kung buhay pa yung lalaki. Sa buong area na yun. Yes. At napakaraming kapangalan. Di ba? Ayun. Yeah. And then, syempre, nakita nila. And imagine, after many years, many decades, nakita sila, ayun, the heart knows what it wants. Yes. Na-continue ang kanilang Na-continue yung kanilang love story after Yes. ilang years. May mga apo na both. Yeah. Di ba? Pare silang may apo, but still, kung talagang destined kayo for each other, Pag para sa'yo, para sa'yo. para sa'yo, kahit ilang years, kahit anong mangyari, kahit feel mo sobrang imposible. Yeah. Di ba? Sobrang, dun ako naiyak talaga. Sabi ko, shucks. Wag naman sana mangyari sa akin nung ganun, pero it happens. Right? Sobrang ganda. Sobrang ganda rin nung cinematography ng film. Yun. Totoo. So that for me is my number 1 film, Letters to Juliet. So may question tayo, no? Since ang title ng ating podcast is Just Like the Movies, was there any moment in your life that you felt like, oh, parang pelikula to just like the movies? Was there any moment?
Na Just parang, like oh, the shucks. movie, siguro yung mga laplapat. Huy! Grabe na. Charot. Yung ano, helicopter. Helicopter. Ano? Sama yun. Hindi, kailangan raw. So ano nga, was there any moment in your life that you felt like, oh, it's just like the movies? Dalas namang na-experience na na mafo-fall ka sa tao, ganon. Just like the movies, may mga relationship ka na nag-fail. Ako naman, every time we fight, it's just like the movies. Ano yun? Every time we fight. Fight. Okay. Fight. Every time we fight, it's just like the movies. Kasi Bakit? parang, shucks. Sa movies lang to naririnig yung mga sinasabi ko. Yung mga sinasabi mo. Parang sabi ko, So, shucks. tama nga si Sia Hoy! umaakting to. Joke lang. Hindi. No, parang naisip ko na parang, oh, shucks, sa pelikula lang nangyayari yung mga ganitong talagang confrontation. Gigil na gigil ka na, inis ka na. Siyempre, yung mga, every time we talk about our relationship, ang nice lang that we Yeah. dig deep into it and then we assess. Yeah. So it's just like the movies. So that's it for our favorite movies, romantic movies. Yun, sundan nyo po ang aming susunod na episode na ngayon pinag-iisipan namin kung ano ba yung aming pag-uusapan. Thank you so much for tuning in for today's episode. Yes, we'll see you guys in the next podcast episode. Bye! Bye! Walk the talk, inspire them up. Let's